Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pitila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran na ang gialagaran o ginipingsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Sunan padayon ta sa tuang pagadugukan diri karon. Dunay pangutana diri. Dunay pangutana diri mga higala. Dunay no dili siya murag sumbong, no? Sumbong ni siya mga higala sa ato ang usa ka igsoon, murag nagpasibaw lang ni siya sa iyahang gibati dinhi sa tuang tulumanon. Matod pa niya, gikan ni kang LG Tolio, mayong pagpamilya kang brother LG Tolio, o batod pa niya, may gabi pastor, may buntag pod, no? Nay option nga naabot diri sa balay ng hatag og mga basahon nila. Mubalik na daw si Kristo karong Mayo 15, 2026. Nagpicture, nagsend pa siya diri mga pictures, mga pinangga kong kaigsuonan. Iyahang gihatag diri. Na yung mga pictures diri nga presentar sa maong mga magazine. So, og matod pa niya, wala sila'y pangalan silang grupo, pero Sabado daw gihapon ilahang adlawng igpapahulay. Nihawa daw sila sa SDA, kaya naghihiusa na daw sa Roman Catholic Church. Mahigala dako kay nang hisgutanan kanang punto bitaw nga ang Seventh-day Adventist Church naghihiusa sa Roman Catholic Church, which is very impossible and will never to happen in this history, in this present, and in this future, in the future. In the history, never nga nahitabo nga Seventh-day Adventist Church nakikiusa sa Roman Catholic Church. Sa presente nga panahon, never nga nahitabo or mahitabo nga makikiusa ang Seventh-day Adventist Church sa Roman Catholic Church. In the future, pasaligan ta mo basta bang sa Ginoo. Or else, kung wala ko nagtuong ni ana, kung di na ko na tindugan, I have to stop preaching about the doctrine and the church, the gospel of the Seventh-day Adventist Church. Sultihan ta mo never mahitabo that the Seventh-day Adventist Church shall be united with the Roman Catholic Church. Dili na mahitabo because our church, ang atong iglesia, is guided by the book of the prophecy. Our church is the church of the book, and that book is no other than the Bible. Walay lain simbahan sa tibuok kalibutan karon nga nagtindog sumala sa libro. Sumala sa libro nga mao ang Biblia.
nga maoy nagbantay sa linya sa propesiya, maoy nagbantay sa mga kalihukan sa kalibutan haom sa tagna sa balaang kasulatan, labi na gyud sa Daniel and Revelation. That's number one reason nga ang Seventh-day Adventist Church dili gyud mo join sa Roman Catholic Church. Number two reason, ang Seventh-day Adventist Church sumala pa sa 1 Samuel 9:9. Adunay magtatanaw, dunay propeta. So nakita tanan ni Mrs. Ellen White ug unsay mahitabo karon og sa umalabot og hangtod pagbalik ni Kristo og hangtod sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. We are guided by the Holy Spirit through the inspired pen of Mrs. Ellen White. So dili na mahitabo. Kung wala patingali ang writings ni Ellen White, siyempre mahitabo yun na, posible na. Pero tungod sa balaang espiritu nga nag-inspirar sa kang Mrs. Ellen White sa pagsulat, pagpanagna, pagbilin og mga pulong pamadlong nining atong iglesia nga dili mayabag, gatuo ko nga dili gyud na mahitabo nga magkahiusa ang Seventh-day Adventist Church ug ang Roman Catholic Church. Number 3, og mao ni ang pinakadako sa tanan. Si Kristo may nagtukod niini nga iglesia. Ug matod pa ni Kristo, dili mabuntog sa kamatayon. Dili malaglag kini nga iglesia, sa to pa magpadayon kini nga iglesia hangtod sa pagbalik sa Ginoo. This is a church that will remain until to the coming of Jesus Christ. Mauning iglesia nga magpabilin, nga magtindog sa kamatuoran, remain to stand upon the truth until the coming of Jesus Christ. Sa ato pa, ang mga membro magduda, kung doon na magaling pipila ka mga membro nga magduda, unya manggawas na lang na sila lang ang nagawas. Pero ang matuod nga iglesia nga Seventh-day Adventist, dili mahitabong mugawas sa kamatuoran. Magpabiling kining magbarog hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Busa ang ato dinhi mag-inampuay tang tanan nga ang kalig-on sa atong pagtuo magapabiling magbarog hangtod sa pagbalik sa Ginoo. This is the church of the prophecy book. Dunay propesiya nga ginasubay kini nga iglesia. Ang tanan nga nagakahitabo ni nga iglesia, dunay propesiya, linyas propesiya nga ginasubay nga dili mahanaw hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Kana Hinoong nanggawas nga moingon sila nga mobalik siya karong Mayo, bulan sa Mayo 2026. Sa to pa sunod tuig hapit na, no? So daghang mo apil dito sa ilaha kay hapit na mobalik si Kristo. Ambot og giunsa na nila pag-compute nga mobalik na daw ang Ginoo si Jesus Christ karong Mayo 15, may pizza pa gyud. Sa to pa dunay giset nga time, set nga date, tuig, bulan sa pagbalik ni Ginoong Hesus. May 15, 2026. Sige, ato nang i-announce matod pa sa usa ka offshoot. Di po nato sila matumbok o kinsa sila kay matod pa wala sila'y pangalan. Wala sila'y pangalan. Meaning to say, maulaw sila mo angkon nga doon na sila'y pangalan. Nga matod para ba sa Ecclesiastes 7:1, a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Ang usa ka nindot nga pangalan, maayong pangalan, nindot pa kaysa mga mahalon nga mga pahumot. Sa ato pa, wa man ni sila'y pangalan, wa sila'y nindot nga pangalan. Basi bati na ilang pangalan mo nang maingon silang wala sila'y name. Wala sila'y name. Og ang mga linuwas sa ilang agtang pagasulatan og name, sila wala sila'y name. So dili nimo sila matumbok og kinsa ni sila kay wala man sila'y pangalan. No? But anyway, I don't care kung wala sila'y pangalan. Okay. Tama ra po di sila magbutag pangalan para dili sila ma-address
o kinsa sila, pero ang Biblia nagsulti, there is for everyone a good name. Dapat doon na kay name, okay? Katuyaha Marso, Mayo 15, 2026, mubalik si Kristo. Naay mas grabe si Arlie Rugay. Si Arlie Rugay, matod pa niya, yes, I'm expecting pastor, that Jesus will return on in October 2025, second week. Grabe, karon na yun yung tuiga. Mas nindot ni. Og ako'y pabuton, bati to kato ni Anha sila ka Brother LG Tolio. Bati to sila kay, ngano man, 2026 pa man. Sa Mayo 15, perti pandugaya. Pero niya mas nindot manghigala kang Brother, sister ba ni? Arlie Rugay, wa ko mag-ingon nga nagdoktrina si Arlie Rugay ha. Nag-expect lang yun siya. Tingali ta kabalo do na baka siya ka ng excitement yun nga unta mo balik na si Kristo karong October 2025. Second week, gibutangan pa kanyang second week. So, hapit na mga higala, mentag maato na sa akong birthday. Akong birthday, October 12, mentag October 12, bubalik ang Ginoo no, si Kristo, pastilan niya dito na din dito sa langit. Grabing birthday celebration. Ako gusto kay kuaning kang Arlie Rugay mga higala, kay hapit na karon ng October gyud mo abot, no? Second week. Tanaw na ko second week ha, og na fall ba ato tanaw ang October 12 kon natakda ba na og unsay nga na ni nahimutang ba na siya sa ikaduhang semana. Nabutang yung duha ka semana second week. Dili di ay pwede. Pwede. Mabot ang Ginoo og tinuod ning kang expectation ni Arlie Rugay nga mobalik ang Ginoo karong second week of October. Butang ta pizza Gis, 9 Gis. Mabot ta dito sa langit 11 Sabado manimbata pagka Domingo birthday nako pagkabibuha. Excited ko ani mga kaigsunan. Akong birthday dito na sa langit pagahimuon pagkanindot ani mga higala no. But anyway, kana expectation ramana ni Arlie Rugay. Dili man po nato na siya mabling, mutakabalo sa po yung mga handuraw sa kinabuhi, iyaha man po ng pagpanglantaw sa unahan, pero ang balaang kasulatan mga kaigsunan, nagsulti nga unsay kahimtang mahitungod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa Mateo 24:36, 37, 38, 39, matod pa rin apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod. Bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawa sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab, unya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon nga ni adtong mga adlaw sa wala pa ang lunop, sila nagapangaon og nag-inom, nagapangasawa og nagpamana, hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Og sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop o gianod silang tanan. Maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Ang pagbalik di ay sa Ginoo, ang pag-abot ni Ginoong Hesus, walay bisag kinsa nga nasayod. Bisan ang anak sa tao wala siya nasayod, ang amahan lang ang nasayod. Nya nganong nangabot maning mga offshoot karon nga nagbalay-balay, wala bay mga pangalan o kinsay na pangalan nga nanggula sila sa Seventh-day Adventist Church kay kuno nakahiusa na sa Roman Catholic, unya gatuo sila nga mas tarong sila kaysa nagpabilin. Anya ang resulta nahibalo sila kanus ang pitsaha, mubalik si Kristo Mayo 15, 2026. Nga matod pa dinhi, wala may nasayod kanus ang mubalik si Kristo. Ang amahan lang. Subuti pasabot ning mga tawhanan ni, amahan po ni sila. Sila ang amahan nga gitumbok ni Kristo nga nasayod sa pagbalik ni Kristo. Di ba blasphemy? Di ba pasipala? Kaning mga tao nga dunay setting of dates. Kung kanus ang mubalik si Kristo para nako, according to the Bible, this is blasphemy. Kaya nga naman, trabaho na, katungod na, pribilehiyo na sa amahan nga naa sa mga langit,
nga masayod siya kanus-a mobalik si Kristo. Pero giangko na. Gi-usurp ka na nga knowledge sa mga tao nga gustong magpatuo nga sila bright na kahibalo sila kanus-a mobalik si Ginoong Hesus. Nga matod pa ni Kristo, maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe mauman usab unya ang pag-abot sa anak sa tao kay maingon nga niadto mga adlaw sa wala pang lunop sila nagapangaon nagapanginom sa to pa walay nahibalo kanus-a mobalik ang anak sa tao pero ang amahan na sayod ug si Kristo mismo naghatag siya og mga hints. Naghatag siya og mga ilhanan. Naghatag siya og kanang pattern sama sa kaadlawan ni Noe. Nga samtang ang mga tao normal ilang pagkinabuhi, nagapangaon, nagapanginom, nagapamana, nagapangasawa, maingon man usab ana ang panahon sa pagbalik sa anak sa tao. Wala sila kasayuran ining hangtod sa pag-abot sa lunop o gianod silang tanan maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Sa English ra gud biaton basahon. Matthew 24:34 magsugod sa 34 hangtod sa 39. Verily, verily, I say unto you, mingon na ganina si Kristo, verily, verily, sa ito patinod, anay yun na emphasis, yun na niyang very strong iyang emphasis. Verily, verily, I say unto you, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, this generation shall not pass. Kini nga kaliwatan, dili ni mahanaw, till all these things be fulfilled. Hangtod kini mga butanga, mga tuman, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang langit ug ang yuta mahanaw, pero ang akong mga pulong dili mahanaw. But of that day and hour knoweth no man. Yan ang adlaw o unsang pitsaha walay bisan kinsa nga nasayod. No, not the angels of heaven. Bisan pag ang mga marulunda sa langit, but my Father only. Apan ako lang amahan may nasayod. But as the days of Noah were, maingon sa kadlawan ni Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. Mausab ang pag-abot sa anak sa tao, unya damlag. For as in the days that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, giving in marriages, until the day that Noah entered into the ark. Nagapangaon, nagapanginom, nagatukod balay, nagapangasawa, nagapamana, o hangtod ni sulod ng mga tao o ang mga mananap dito sa arka ni Noah. And no, not until the flood came, wala gid sila kabalo nga maglunop na diay, and took them all away, so shall also be the coming of the Son of Man. Mausab unya ang pagbalik, pag-abot sa anak sa tao. Kadali lang, nakoy nakita diri nga nindot o nga kuan. Namo ginangutana sa kuabang pastor, unsa may pinakamaayong negosyo? Ang pinakamayong negosyo no kabalo mo unsa? Kuan. Nag-ingon man gud ring in the last days ang mga tao masigig pangaon, masigig panginom. So man ay pinakagwapong negosyo Tanawan ning kalibutan karon, karinderya dito, karinderya dere, restaurant dito, restaurant dere, kaon dito, kaon dere. Ang uban po inom dito, inom dere, soft drinks, juice. Natanawa mo na pinakagwapong negosyo. Gwapo na nga negosyo. Unya minyo, magminyo. So mga butik, gwapo pa na negosyo ng mga butik. No, kanang magkuag mga pangkasal. Unya unsa pa? Gwapo pa magnegosyo mag butika kay kanang butika. Siyempre kanang mga tao sige pangaon, mangita man nagdayatab madugay, no? Mangitag si Teresin. Mama na kana sige pangaon. Yantod mangita o kanang amlodipin, kanang high blood na. Sige magpangaon, sige panginom. So magsigig o si Teresin kay pang allergy lagi. Dayatab kay nag LBM. Madugan na sig pangaon ng mga tawanan, manakit man tuhod ana. Mutaas ang yorek di mangitag pibosuktat. So man ay mahitabo gwapo butika kay mo'y musagang ining mga tao nga magsigig pangaon, sigig panginom. So gwapo maghimo mo butika. Maligya mo tambal kay para maligya mo Teresol og renal boost. Anyway, yeah, that's true. Tinudanin niya akong gisulti, no?
Manay mga ikaduha pod nga nindot pod nga negosyo out of this punerarya. Kaya di matabang sa butika no. Hospital pa di ay oy. O sumagod kini mga hospital dagko kay panalangin ni mga hospital oy kay kinlagi mga tawo sig pangaon, sig panginom, di man matabang sa butika, ma-admit, pagka-admit na di pod matabang. So na pala ang gwapo negosyo punerarya. Okay, di man matabang na sa hospital, diretso sa punerarya. But anyway, this is in other words, in the last days, we have to take good care of our health. Kani kung sabto nimo ni pagkasultihan ni ngang ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, kahimtang sama sa kadlawan ni Noe nga masigig pangaon, masigig panginom, but pasabot temperance ta, no? Ang mga katawan sa Dios magbantay nga dili masigig pangaon bisag unsa, magsigig panginom bisag unsa, kay ngano man mobalik na ang Ginoo. Okay? Yes. Napagyod rin mga pinangga ko mga kaigsunan sa Buhat Kapitulo 1, versikulo 6 ug 7. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said to them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. Kaduhag yun nagsulti si Kristo. So wala pa siya gilansang sa krus, so wala pa siya namatay, nagsulti na siyang daan, nga walay laing nasayod siyang pagbalik ang amahan lang. Human siya nabanhaw, Buhat Kapitulo 1, 6 ug 7, sa Bisaya mga higala nagkanayon, atong basahon, og unya nagakatigom sila, dayon ning kayab niya mga higala paingon sa langit. Gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo na ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa mahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Sa to pa ang amahan ra gyud nasayo di ay. Ang amahan rin nagtudlo sa kanusa og dili niya itugot bisan sa mga apostoles. So kanang mga naglakaw-lakaw unya nagpatuo nga sila nasayod o kanusa mo balik ang atong Ginoong Hesukristo, kanang mga tawhana nagpaka-apostoles. Dili na sila tinuod apostoles. Sa Marcos Kapitulo 13, 24 hangtod kini sa 29, ang gipamulong dinhi nagkanayon, English Bible. But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light. So, naghatag si Kristo og mga tilimad-on kung kanusa siya mobalik. Walay pizza. Ang mga tilimad-on lang ang iyang gihatag kung kanusa siya mobalik. Usbonako, but in those days after the tribulation, the sun shall be darkened. Mungit-ngit at tumilabay Sabado, dunay worldwide nga eclipse, lunar ug solar eclipse. And the moon shall not give her light, ang bulan di namatay siyang kayag, and the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. Muirog ang mga butang sa kawanangan. So sa planeta karon alang sa mga nagmonitor sa mga planeta karon, sa una tulo ra man to upat naglinya karon, unom na ka planeta naglinya. So na pala tulo nga wa pa mo align kanang tulo, pero matod pa sobra pa man no, napulo man ganina, sobra pa sa napulo. So daghan ang mga planeta nga mag-align mga kaigsunan. So man ang atong panahon sige lang baha, linog, lunop, ulan, mag-ice bisan pag walay snow ang lugar, mag-ulan og snow kay dunay changes of climate tungod sa panag-irog sa mga planeta sa langit in preparation sa pagbalik sa Ginoo. Matod pa diri. And then shall they see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. Human sa pagtayog sa mga planeta sa langit, human ni ana dili madugay, makita na nato ang anak sa tao nga manaog gikan sa langit, inubanan siyang dakong gahom og himaya. And then shall he send his angels and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. So iyang tapukod ang tanang mga tao gikan sa lain-lain
nga mga suok sa kalibutan gamit ang mga marulunda sa langit. Now learn a parable of the fig tree. When her branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is near. Pagtuon mo sa kasambingay, may tungod sa fig tree, kahoy nga igira. Ang iyahang sanga lunhaw, humok, bot pasabot, hapit na moabot ang summer. So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh. Kung makita ninyo nga mahitabo na ni, bot pasabot, ang panahon dool na, ana-ana sa mga pultahan, it is at the door. At the door. So mga pinangga ko mga kaigsunan, atong masayran dinhi nga tinaw kaayo ang pagpasabot nga dunay mga ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, pero nung kang gitug-an og unsang pitsaha nga piho nga mobalik ang atong Ginoo. Di ba? Naman mo ginagawa ng basong mabasa mo kag English, man dito sa Bisaya. Naman ko mga kaigsunan, naman ko yung mga importanteng punto ba nga og magbisaya ta. Mamis na to ang, mas una ba yan nasulat ang English Bible kaysa Bisaya? Ano yung Bisaya? Ano ito ba Santos Bisaya? No? Kato sa Marcos 13:24 at 29. Okay, akong basahon. Apan niya itong mga adlaw. Tapos sa maong kasakitan, ang adlaw mungit-ngit o ang bulan dili na muhatag sa iyang kahayag o ang mga bituon, mga tagak gikan sa kitasan o matayog ang mga gahom sa kalangitan. O gunya makita nilang anak sa tao nga nagaabot nga sinapwang sa mga panganod, inubanan sa dakong kagahom o himaya. O pagasuguon niya ang mga manulunda o pagahipuso niya ang iyang mga pinili gikan sa mga sugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa kinatumyan sa yuta hangtod sa kinatumyan sa langit. Gikan sa kahoyng igira, tun-in ninyo kining maong usa ka pananglitan. Inig kalumoy na gani sa iyang mga sanga, o manalingsing na, nan masayran ninyo nga ang ting init hadool na. Maingon manusab nini. Ini kakita ninyo nini mga butanga nga nagakaitabo nan inyong masayran nga hadool na siya nga naa nagyud siya sa mga pultahan. Christ is at the door. Wow. Si Kristo ana-ana sa mga pultahan. Dool nagyud kaayo si Kristo moabot mga pinangga kong kaigsunan. So, ato masabtan nga ang pagbalik sa Ginoo, ang pagbalik ni Kristo, walay pitsa. Pero na ay mga tilimadon mga kaigsunan. Walay time setting nga gitudlo ang balaang kasulatan. Si Kristo wala maghatag og mga pitsa kung kanus-a siya mobalik, pero naa siya'y mga tilimadon nga gihatag. Lucas, ato ta sa Lucas. Kamundo na mga balaang kasulatan. Lucas 21 man tingali na. Versikulo 25. Okay? Lucas 21:25 hangtod kini sa 28. Atong basahon mga pinangga kong kaigsunan. Og unya adunay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga magakalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. Abi ninyo mga igalanok kanhi bitawng nangatagak ang mga bituo, ningit-ngit ang bulan, ningit-ngit ang adlaw. Pinakauna gyud nahitabo ni ano di atong mga 1700, 1800, yes. 1726 ug atong mga 1833, yes, nagakitabo na sila. May hinungdan ni atong mga panahon na sa 1726 sa patalitapos na ang persecution. Grabe ng mga tao ato nga mubalik na gyud ang Ginoo hangtod sa 1813, mubalik na gyud ang Ginoo. Moto pagka 1844 gatuog gyud sila mubalik gyud ang Ginoo.
Nagbutang na gyud sila og pizza nga mobalik gyud ang Ginoo. Pero ang Biblia wala magbutang og pizza, naghatag lang siya ilhanan. So katong panahona, usa to sa mga ilhanan that it was the beginning of the time of the end. It was not the end time. It was the time of the end. Lahi man ng end time, kang end time wala na. Tapos na gyud. Pero time of the end, taas pa ang time of the end. Pero para sa Ginoo, mubo na lang ang time of the end. Kita manggod, siyempre, dili manggod ta eternal nga mga tao. So siyempre, para nato dugay pa. Pero sa ang Ginoo tungod kay eternity man siya, tanaw niya mubuan na lang ang panahon na eh. So kita maglangay-langay ta, pero ang Ginoo kasayod siya nga mubo na lang gyud. Okay? Mubo na lang gyud sa pananaw. I will explain to you nga mubo na lang gyud kay sa pananaw sa Dios. Tibaso na to nigbasa. Osmon ko 25 tabalik. Og aduna unya mga ilhanan diha sa adlaw og sa bulan og sa kabituonan og sa diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran pertigyong gulas ka, nasod karon. Ang mga pro Duterte naguol. Naguol sila kay napriso ang ato ang dating presidenteng Duterte. Ang mga anti-Duterte pod naguol pod. Naguol kay ngano? Ang katong mga loyalista pod ni BBM naguol pod. Ngano naguol man pod? Kay matapos naman yung termino karong tuig 28. No. 2028. So wag kalipay ning kalibutan na. Bisag asa ka. Gusto mo kalipay? Diha lagit kang Kristo ang kalipay mga higala. No? Mga taos kalibutan, mga negosyante, naguol. Kay sige saka ang mga presyo, mga buhis, uban pa din na, pertig yung kaguol sa kalibutan karon. Ang mga pumapalit pod, naguol pod. Ang ilang 1,000 pesos, mura lang 100 pesos sa nanglabay mga panahon. Perti na lang yung baratuha sa kantil grabing inflation rate nga nahitabo sa atong kapanahonan karon sa ekonomiya. So, walay kalipay na ning kalibutan na, og doon na manggaling kalipay ning kalibutan na, mga higala, number 1, piki nga kalipay. Piki nga kalipay, makaplagan ninyo din ha sa mga inuman, kabaret, mga babay, sugalan, bahak-hak, katawa, chismis, cellphone, reels video, TikTok. Narin na ang kalipay nga piki. Pero kung gusto mo kalipay nga tinudanay, naa kang Kristo. Diha na lang gid kang Kristo ang kalipay sa atong kapanahonan karon. Tiwaso na tog basa. Sugdo na tog balik sa 25. Og aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan og sa kabituonan. Og diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga nagakalibog tungod sa dinaguok sa dagat og sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang og sa pag-abot sa may tabo sa kalibutan kay magatay-og man unya ang mga kagahom sa kalangitan. So nagisgutan na pod ang pagtay-og, pag-irog sa orbit sa mga planeta, mga higala, ang paglinya sa mga planeta, nahisgutan na pod. O kunya ilang makita ang anak sa tao nga mag-aabot, nga sinapwang sa panganod, inubanan sa kagahom og dakong himaya. So humanan ang pagtay-og sa mga planeta sa kalibutan, sa pagkumplito ng maglinya ng mga planeta sa kawanangan. Ang sunod ana nga episode mao na ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Inigsugod ang kahitabo matud pa ni Ginoong Hesus sa Lucas 21:28. Inigsugod daw kahitabo niining mga butanga, iyahat ninyo inyong mga mata ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakaduol na pagkanindot mga higala. Sa pa walay pizza o kanus ang mobalik si Ginoong Hesus, pero dunay mga tilimad-on nga gipakita o kanus asya mo abot. Ang tilimad-on nga gipakita mao ang mga kasakitan, kagul-anan sa kalibutan, economic debacle, bankruptcy, kaguliyang sa kalibutan, mga balod, environmental calamities, mga baha, linog, lunop. So, kagutom, kamatay, balatian, grabe. Mo ni mga ilhanan nga hapit na mabalik sa Ginoong Hesus. Pero ang pinakagrabing ilhanan kining paglinya sa mga planeta sa atong kapanahonan karon, klaro nagyud kay sa mga mata bisan pag wala kay abatar mo alas 4 kadlawon, ako tigmata magyud kog alas 4 kadlawon, hangad ra gud mo kanang paingon og sidlakan. Tan-awa ninyo na naay mga naglinya dihang mga
unom ka buok nga naglinyang mga hayag kaayo nga mga bituon, dili na bituon, mga planeta na, mga higala. Ha? Nailagyo, pero galinya na sila, they are in alignment na. So nakita ninyo, bisan ang mga scientist, taga NASA, kuban pa rin ha, nakada na sila mga pictures nilang gipang upload sa Facebook o sa Google, sa YouTube, ilan ang gipang share sa mga tao, nitabang nagwali ang mga scientists that Christ is coming back. Although, wag sila kabalo, nga mo rin ibot pasabot. Pero ang Biblia, huwag imong iling sa Bible, masabtan nimo nga ang mga planeta naglinya in preparation to the coming of Jesus Christ. Unom na kabuok ang nag-align karon nga mga planeta. Kung napulo ang planeta, siyam ramanas o na Pluto, na naman po Jesus, ilan na diskubriyan. Kung unom or napulo ka planeta ang existing karon, sa to pa, tulo or upat na lang ka planeta ang wala pa ni-align. So, we do not know when ang pag-align ana just a wink of an eye. Mahitabo dayon na siya. So mo nang pag-align ana tanan mo na mahitabo nang dagko mga linog, mga lunop, mga sukad ga kagubot nga wa pa mahitabo sa kalibutan, sukad masukad. So inana na ang mahitabo. Nya kay matud pa ni Linubite, more than 10 pa man daw kuno, daghan pa man gyud kaayong mga planeta. So maglumba na sila align tanan kay mobalik na si Kristo. Mo na ng mga tag 50 kilos nga tinabugok nga ulan mga tagak. Unya paglinog mga patag na ang mga bukid sa kalibutan sa yuta, kay mo balik na si Ginoong Hesus. You see? Tama kaayo man nagingon ako ninyo lagi nga ang Seventh-day Adventist Church. Hapit na niya malukop ang pagwalis may balitas tibok kalibutan. Gamay na lagkulang nga mulukop na. Kita po dali sa mga local churches. Gamay na lang po kulang. Doon ay programa nato karon nga adapt a barangay. So tanang mga simbahan nato, mga local churches, kamo mga naminaw din ha, ipadayo nato support gawas ang small group program, using the small group program to penetrate the unentered barangays. Para tanang mga barangay, masudlan na sila, madala na sila sa pagpahibalos kamaturan, madala sila sa tiilan ni Kristo. Wala na tayo tulubago nito sa pagbalik sa Ginoo. No? So, mula na ako ang balang espiritu magapadasig ka natong tanan niya na nga buluhaton. Okay? Now, ato makit-an dinhi karon nga inig kahitabo nining mga butangan ni matud pa sa bersikulo 28 matud pa ni Kristo. Inig sugod nagkahitabo ni ining mga butanga, iyahat ninyo ang inyong mga mata og ihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakahiduol na. Sa ito pa, kung doon na magaling tayo kabisihan karon, wala na ilain. Wala na ilain ang pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Kung nibanat magaling tag panguma karon, oo, kay para makatabang tas buhat sa Ginoo. Kung itabang magaling tag, kung nagdibanat magaling tag negosyo karon, yes, do it. Kay para sa pagtabang sa pagsuporta sa pagwalis may balita. Ang atong kauluhan karon sa kinatibuk-ang kalibutan ang General Conference naga-encourage kaning gitawag og ASI, no? Mga laymen, mga negosyante nga magwali sa may balita. Para po sa mga supporting ministries na apoy OCI, Outpost Center Internationals. Na ay OCI program nga ilusad karong Huwebes. Ugma magsugod mga igara. Karong gabi ang opening. Karong gabi ang opening. Dinhi sa Jusel's Garden, Valencia City. So gihangyo po na ako mga kigsunan, manambong tang tanan. Mangadto ta, manambong ta, ato ning apilan. Ngano man, kay pinaagi ni ini, masayra na to og unsa kabisi ang atong mga pangulo nga nag-awhag sa mga kaigsunan nga paspasan ang buhat nga matapos kay si Kristo mo balik na. Muna giingon nga inikakita ninyo sa mga ilhanan, tindog. Ihangad ninyo inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakadoon na. Sa to pa kung nituo ka nga si Kristo hapit na mobalik. Tindog. Let's do the work. Managingon work till the night is coming. Kay kung maabot ng kangit-ngit mga igala kagabion, wa na tayo mahimo. Kangit-ngit pananaw kay idaran na. Di daw saan pa nimo. Kamo mga batanon nga naminaw karon
pastilan inyohang katinaw sa inyong pananaw, gigasto ra ninyo reels video, TikTok, unsa pa na dihang inyong gikalingawan din mga K-drama sa cellphone ninyo. Sayang kaninyong mga pananaw nga diha ra ninyo gigasto. Dapat kaninyong mga pananaw, mga batan-on nga nagpaminaw karon gastuhan ninyo na sa pagbasa sa Biblia aron magamit ang tanan sa pagwali niini. Kaya mubalik na ang Ginoo. Kano sa paman tanawa ra gud, hindi katiguang na kanang ni mga high blood, tagas na blood sugar, sakit na ang tuhod, di na pa mabasag Bible kay mag-Bible study. Usa pag Bible study sakit na ang tuhod, di na kalakaw. Usaon pagbasa nga taas ng blood sugar, di na kabasa kay awp ng pananaw, pastilan. Sa unang ligon paglawas, ay nako. Muna usahay bag, ako ma-feel ba yan ako? Kamo ko ni magginoo, magtanaw sa inyo ha. Kamo kuno ang Dios kun baga. Sa may paglawas, wa. Sa dihang nangasakit na, Ginoo, mag-Bible study na ko. Bible study, ki-cancer na ka. Kung saan mo pag-Bible study? Ginoo, magwali na ko. Magwali kang taas imong blood sugar. Makuyapan ka naman gani kaya nag-fluctuate imong sugar. So, mintras karon paunta nga hayag pang pananaw, ligon pa ang tuhod, makalakaw pa, may pang ginhawa, makawali pa, makakanta pa, apil ta sa buluhaton. Kabalo ba mo mga higala? Kana bito ang giingon nga mawali na may balita sa tibok kalibutan? Gituman ba sa Ginoo, gitabangan ta sa Ginoo, na ay internet, na ay Google, na ay video, na ay YouTube, na ay Facebook, nga walay bayad pwede tang magwaling tanan. Unlike sa among panahon kaniadto, batanon pa mi magwali mi, mangita pa mi kwarta kay bayad na mo sa radyo. Mangita pa mi kwarta kay bayad sa television para mi makawali. Karon libre ang pagwali. Libre. Naa sa mga cellphone, naa sa mga Facebook, pwede mo magwali, walay bayad. Kung daghan mo viewers, kamo pa'y bayaran ni Tita Meta. Kamo pa'y bayaran. Ang himo sa itong mga kabatanunan, maghimo hinuon o kanang mga video, nag-vlogger man sila, pero ang gi-vlog nila, dili pulong sa Ginoo. Kanang mga kiko o mga katawanan nga mga dagway may ilahang gipanghimo din na pastilan kasayang, wala mo kasabot. Nga gilusad sa Ginoo ang Facebook karon para kitang tanan magwali nga walay bayad. Mag-load lang mo. Palit lang mo cellphone. Cellphone nga gwapog kamera. Bisan kong batig kamera, sugdan na guna ninyo. Ang Ginoo rin mahibalo kung sisunod. Di ba? Nga naman, mubalik na ang Ginoo. Ang buhat mo padayon, bisag di ka muwali. Sultihan ta mo. Ang buhat matapos, bisag dili ka muwali. So, muwali na lang yun ta, mutabang na lang yun ta. Kaya nga naman, para doon na tayo ambag, doon na tayo natabang sa buhat sa Ginoo hangtod kini matapos. Di ba? Kaysa wag tayo nahimo. Mubalik na ang Ginoo. So akong giawhag ang mga kaigsunan manambong sa OCI program, na OCI convention dinhi karon sa Valencia City. Sa Josel's Garden, opening karong gabi Wednesday night ang opening hangtod ni Huwebes, Biyernes, Sabado. Pagka Domingo dito na po sa Siloam Valley, sa Don Carlos, doon na po'y himong leadership training program dito sa Siloam Valley. So, mga kaigsunan, this is a great awakening sa atong mga kaigsunan karon to wake up. Dapat tay mga programa sa nga gilusad sa atong mga leaders sa union o guban pa ato nang suportaran tanan. Tanang buhat pagwali sa radyo ato nang suportaran tanan kay iampo nato na ang tanang buluhaton nga ginanagpadayon karon. Daghang hamiling kalag ng bunga niini hangtod sa tiilan sa pagbalik sa atong Ginoo. Mahigala, ba na tayo oras no? Ako lang i-remind kaninyo nga karong Sabado, magkita ragod tabi. Arita magkita sa datagan karong Sabado. Mag-abot ta ninyong tanan mga higala karong Sabado diri sa Seventh-day Adventist Church Datagan, Pagadian City. Alang sa usa ka pinasahi nga panagtigom at the same time anniversary sa kabatanunan sa Power Churches Adventist Youth Organization. So magkita ta ninyong tanan diri karong Sabado. Okay? So ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan, i-pray lang ang travel sa mga kabatanunan. Duha ka sakyanan, duha ka van ang magbubiyahe from Davao City to ngadto sa diha sa Datagan.
See you everybody there. Magkita din yung tanan ng Ginoo magpanalangin. Okay, salamat kayo sa tanan, Brother Sumagang. Thank you very much, no. Salamat kayo sa Ginoo. Ang sa tanang mga nag-ampo, nag-thank you na si Shena sa tanang mga prayer warriors para kang Brother Samuel Sumagang o sa tanan-tanan o labaw sa tanan sa Ginoo. Nag-thank you na si Sister Shena o ang mga kabataan ni Brother Samuel Sumagang. Brother Sumagang, padayon sa pag-amping sa mga panglawas. No, salamat kay tanan. Padayon og inom anang Tyresol og renal boost. Unya amping gyud sa mga pagkaon. Magkita ta rin karong Sabado, pohon, hasta si Sister Inday Sumagang. Makita ta ninyo, Shena, see you karong Sabado dinhi sa Datagan. Okay, so God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Sa tanang mga pasyente, ayaw palungan yung mga Radio Set mag health counseling clinic pa karong taon-taon. Okay? So, salamat kay kaninyo. Sa tanang gusto nga mo avail sa promo nato sa Tyresol Renal Boost, doon na tayo 5 plus 1, doon na tayo 10 plus 3, doon na po tayo 20 plus 7. Okay? Pwede mo nga mo avail niya na, tawag mo sa 0917-115-7459. Sa tanang po mga kaigsunan nga gustong mo tabang o deal, no, mag-dealer, ay na mo kahadlok, ha? Aban mahadlok sa kay dili ko no BFAD approve pag sure mo diha gitugot na sa Ginoo na approve na sa BFAD uban sa tabang sino. Congratulations, salamat kaayo sa inyong pag-ampo, no, pag-support. Ang Tyresol pa, ang renal boost wala pa, no, Tyresol lang sa. Okay, so pero bisan pa gani wa pa ma-approve sa BFAD, very effective na, di ba, uban sa tabang sa Ginoo. Mana nga ang Ginoo gyud nagapanalangin. So sa tanang mga kigsunan na gustong mo avail, tawag lang mo sa katong gusto mag-dealer, no? Kaya para makatabang mo distribute, para paspas di kay ipadala pa namo diri dugay in town kay mo abot, no? Naaling taon toy bata nga gakinanglan diha na-admit sa hospital sa Agusan. Niabot 1 week after dugaya pod mabot sa GNT sa Agusan. Uy, no? 1 week kapin pa niabot, pertig yung paita sa bata, ba anyway nakaabot ra gyud. So salamat sa Ginoo nakatabang ragyapon ang Tyresol. Okay, so please mohangyo ko ninyo katong gusto mo tabang og pamaligya. Tawag lang mo dere, makatabang siyang panginabuhi, makatabang pod mo siyang masilingan. Okay, salamat kay tawag lang mo sa 0917-115-7459. Mahigala na magitay oras sa ngalan na lamang kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagpakiguban, salamat sa tanang mga donors ang walay undang nagasuportar sa tumbuhat sa radyo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Okay, usbon ko sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya ug Jesus Christ. Nga may itong great provider, ako sa inyong kapamilya ug nimong ulipon sa pagwali sa mga balita, Pastor Israel Villaver I. Magayon kanimo, samtang ang tao mohilak makiglalis ug makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat, ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka,
kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Tyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapay niya, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.